Galing tayo sa huling hining ako. Sobra-sobra yung pagpapahalaga ng pagtitiwala ko sa isang tao. Kasi aanihin mo yung kagandahan kung pangit naman yung pangkalooban. Baliwala rin. Kaya ibig sabihin yung tiwala, nasa loob ng tao yan. Doon mo pagbabasihan kung kaibigan mo talaga siya. O talagang karapat-dapat mo siyang pakisamaan ng gusto. Walang alay-alay. Pamilya sa Allah. Oo, tsaka pag nag-vote sila, yung pinaka-weakest sa tingin nila yun. Dahil ka kay Kiko na righteous si Kiko, di ba? Parang sabi niya, binovote nila yung mga weakest link, yung mga ganun-ganun, kung sino sa tingin. Hindi sila parang, wala tayo, buga. So, mas malaki ang chance natin. Pero itong line-up pakinggan mo ako, Kiko, Rob, Chris. Rosita. Okay? Kiko, Rob, Chris. Rosita. Okay? So, for example, nagkaroon tayo ng double elimination twist. Di alam na natin. Kiko, Rob, Chris. So, Kiko tapos Rob. Pero Kiko muna. Pero wag mo lalapitin si Chris, pare. Okay. Wag mo sabihin. Kaya sabi ko sa'yo, huwag na huwag mo lalapitan si Chris. Okay? And just go with the flow. Pag may sinabi ako sa'yo, trust me yun. And we're gonna last, pa. Promise. Makako yan. Ang laki yun. Ang dami nila. Yun lang akala nila. Na? Madami nila. So, nakusap mo siya kayo nila? Yeah. Ano sabi niya? Wala, sabi ko, tuloy ka pa ba? Are we still, sure ka pa ba sa atin dati pang pinag-uusapan? May oo, mas safe siya sa atin. Mas safe siya sa atin. Muntik na siya ma-vote off dati. Kaya alam mo si Chris, pare. Ha? Ganito. Si Chris. As in, sila sabi ni JC sa akin na una, muntik na daw siya ma-vote off kesa kay Emerson. Emerson, diba? Yeah, mo. So yung line-up na lalampas? Oo, Rob, Chris. Yan. Tapos sila. Tapos kay nakausap na ako ni Jace na iboto si Kiko. Parang gano'n, si Kiko ang inaano niya pinupuntiran niya Talagang masama rin ang loob siguro ni Jace kay Kiko. Sabi ko sa kanya, sige kung gano'n, ikaw rin naman matatali. Up to you kung sumunod o hindi. Pero wala akong sinasabi ko, sunod ka. Kumain pa rin kami ng kumain. Grabe. Sarap-sarap na feeling ng kumain ulit ng gano'ng kadami. Ako hindi wala. Nung namulot kami ng kahoy ni Kiko, sabi niya, basta nanay ha, yung usapan natin. Ang balak daw nilang tanggalin kaagad si Kiko kasi si Kiko daw yung parang malakas sa tribo na naak. Sa totoo lang, sabi ko nga, I have faith in my tribe, I have faith in my people. And I know they'll make the right decision. Ang sa akin lang, huwag nilang kakalimutan kung sino sila, yung mga pinagdaanan namin. Huwag nilang kalimutan na pinaghirapan namin kung nasaan kami ngayon. Ano yan? Ano ito? Ice cold beer, people. Wow! Brothers, baby! Pagtapos namin kumain, dumating yun. Masaya, siyempre. Ilang araw din hindi nakakatikim ng beer. Personally, hindi ako na-excite kasi sobrang hindi ako umiinom. Kung iinom man ako, sobrang konti lang. Shut up! Yeah, uminom ako as in like I wanted to drink. Pero ayoko sumuka kasi sobrang puno na yung tiyan ko. At piling ko pag inubos ko yung beer na yun, kailangan ko na talaga sumuka. Tinikman ko yung red wine. Hindi ko maintindihan ang lasa. Talagang hindi talaga. Never talaga ako uminom dahil siguro sa family namin walang umiinom. Kaya hindi ko nakikita yung gano'n. And kahit naman siguro may umiinom, ayoko talaga yung lasa. Masaya kami. Kasi kumbaga tuloy ang celebration, di ba? Kahit na may mga alam-alam na tayo, tuloy pa rin yung celebration namin. Girly. Saka si Porky. Kasi ganun akong tao na isang bagay, inumdum ko parang iba Nilalabas ko siya, iniiyak ko siya. Kahit yung birthday ko, iniiyak ko. First time talaga sa akin na wala yung mga bata, asawa ko. At first time din magkaroon ng lechon talaga.
yun, talagang iniiyak ko pag yung bagay na naalala ko sila. Nakakamiss sobra. Pag nag-iyakan tayo dalawa dito. First time ko nakita si Pearly Ling na malungkot, umiiyak siya. So parang nalibago ko sa kanya kasi nakikita ko siya na sobrang masayahin. Iisipin mo, ganun siya. Pero ma-feel mo parang kung gano'n niya kamahal yung pamilya niya, yung mga anak niya. Nilabas nila yung emotions niya dahil yun nga, wala nga siya. Kumbaga, walang pagod yung araw eh. Puro kasiyahan. And siguro para sa kanya, namimiss niya yung kasiyahan din with his family. 2, 4, 6, 8, 10. Okay ha? Ito, sa ating lahat, promise, dahil ito nangyari sa atin, friend tayo pag-uwi. We're just playing a game. We're just playing a game. Drink moderately lang. Yung time na nag-iinuman, syempre andyan yung mga kwento-kwento, kanya-kanyang boka, syempre ito lalo na si Marlon, bumibida. Iba naman, parang nakainom, pero nakahandle naman nila yung sarili nila. And wala naman yung tipong nagwawala na. So si Marlon lang talaga ang nag-eksena kagabi. Mukha bang lasing ako? Hindi, diretso tayo. Ha? Wala sa tsura ko yung lasing, pare. Si Marlon parang non-stop pa rin yung bibig niya. Mas, kasi parang pag mas nakainom siya, mas makwento. Bumibula nga ako. Sinasabi niya, I'm not drunk. Hindi ako lasing. Hindi pa. Yun nga, sobrang namumula na kung ano na sinasabi, bulol na. Girl, ay ano siya. Kumuha ako ng drink. Kaya sabi niya, parang tinatanong niya, may alliance ka na ba? Wala. Sabi ko lang, wala. Siyempre, ayoko magsalita ng meron na. So, alam ko naman na may alliance sila na at may kukunin sila sa amin para mawala lahat ng naak. As much as possible, ayoko mahalata yung alliance namin. Kahit naman mahalata, okay pa rin eh. We're still gonna be strong. Pero mas maganda na wala silang alam and so they can't make a move. They can't, parang stuck lang sila sa phase lang ngayon. Medyo nagigising ako sa'yo, pare ah. Okay, ha? Seryoso. Yeah. Farmers, pasok! Bukas sa Survivor Philippines. Haharap ang castaway sa unang individual immunity challenge. Survivors ready! Go! At nagsitakbuhan si JC ang nauna sa cage. Unti-unti malalaman ninyo kapag nahukay kayo malalim, may tubig. Marlon, pinipilit ang sarili. Chris, gumagawa ng paraan. Tandaan for immunity. Chris, ginagamit ang paa para makalusot. Kailangan ng tamang diskarte dyan.